Suspect doon ay isang secure. Kaya ano nga bang nakasaad sa ating batas para masigurong hindi aabusuhin naman ng mga security guard ang kanilang baril at kapangyarihan at maging bantay sa lakay? Yan naman po ang ating pag-uusapan ngayon kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning, Dan. Connie. Oo. Pero yun nga, ilinawin natin, may nakalagay ba specific sa ating batas regarding dun sa pagdadala ng baril? Siyempre, proteksyon ng mga security guard naman sa atin lahat, no? Well, meron tayong batas, pero hindi lang, as usual, hindi rin natin alam Specified. kung paano talaga ito na-enforce. Ayun. Alam natin na yung mga security guard may daladalang service firearms at ayon sa batas, which is a very old law, Republic Act 5487, 1969, pa yata itong batas na to. Ganyan. At ang mga implementing rules na ito, implementing rules mas recent, maaari lamang bitbitin ng CQ ang kanyang barel habang siya ay on duty. Okay. At hindi niya maaaring iuwi ito at dapat iiwan niya ito sa premises na kanyang binabantayan pagkatapos ng shift niya unless authorized din siya to carry it outside the premises. Halimbawa kung nasa ano sila, yung mga security van, armored van, Yes. di ba? Yun yung allowed sila to carry the firearms. Otherwise, the rule is, hindi dapat. So, Okay. dapat iniiwan nila. At kasi yung mga security guard, ang ginagamit nilang mga barel ay yung mga in-issue, pagmamayari yun ng security agent na Yan. employer nila. Yeah. Bawal sila gumamit ng sarili nilang barel habang silang naka-duty. So, yung lisensyado kumuha ng barel ay yung security agency. Sa kasong to, hindi lang natin alam kung may pagpapabaya ba ang security agency in checking and inspecting their guards to ensure na iniwan nga niya ang kanyang barel, di ba? I'm sure merong security guard na rerelyebo sa kanyang shift. Hindi kaya nagsusumbong yung karelyebo niya na walang iniwan tong si Rivera sa tapos ng shift niya. Wala akong nakita naman sa implementing rules kung gaano kadalas at kung paano gagawin ang inspeksyon ng mga gwardya ng kanilang agency. Pero siguro dapat tingnan at imbestigahan to kasi nga katulad nito, talagang ang ginamit niya talaga ay yung service firearm niya para gawin niya ang karumal-dumal niyang na itong krimen nga na ito. Correct. At syempre saan man tayo nagpupunta, no, laging nandyan yung mga security guard. Paano ba natin na talagang masisiguro na nasa tamang pag-iisip sila? Di ba may mga tests naman yan sa agency eh? Meron. Ang problema nga, siguro dasal ang kailangan natin, di ba? Anyone who is handed a gun is always a threat kasi hindi natin alam kung mainitin ba ulo niyan, di ba? Correct. O di kaya, gwardiya by day at criminal at night, katulad nga nitong sa kaso na to, parang ganito yung lumalabas. Although sa ilalim ng batas natin, ang magagawa lamang ng batas ay gawing mga requirement na, and I'm assuming this is also strictly implemented, di ba? Na sa screening ng mga aplikante para sa sikyo, sila ay dapat dumaan sa training bilang sikyo. Tapos kailangan din magkaroon sila ng drug test, neuropsychiatric test, dapat kumukuha sila ng mga PNP intelligence clearance, NBI clearance, police clearance, barangay clearance. Kasi nga dapat siguraduhin natin na aside from the scientific tests to ensure that nothing is psychologically wrong with them, dapat wala din silang pangit na record na meron na pala silang ginawa sa mga nagdaan. Yes. So, other than these preliminary requirements, dasal na lamang siguro ang katapat na wala pala silang sayad kasi some of them naman are very bright. But at the same time, meron naman palang sayad sa loob ng utak nila, diba? diba? May mga parang katulad doon, may mga tendency May pala. tendencies no? na hindi pa lang lumalabas. nalalantad, hindi pa nadidiskubre. Of course, responsibilidad din ng security agency na i-monitor ang kanilang mga personnel na ang mga sumusunod na ito nga mga requirements na to ay sinusunod nila at yung mga ongoing requirements ay sinusunod din ng mga kanilang mga security guards. Sa kaso nito, particularly nung security guard sa UPLB, masasabi ba kasi napaka-grabe nung ginawang krimen no? Kay Given. Ano ang may liability ba dyan yung security agency or i-acto ba to na individual kasi siya na ginawa na yan? Usually, di ba? Usually, hindi naman responsibilidad ng isang employer kung ano yung ginagawa ng kanilang mga empleyado pag wala na sila on duty. And this was an on-duty case, thing. off-duty na siya. Off-duty na siya. Okay. Pero administratively, baka nga meron silang liabilidad at maaari silang masuspinde o makansilahan ng lisensya as a security agency kung may negligence nga sila kasi nga nagkamali ba sila sa pag-monitor ng mga guards? Gano'ng katagal na ba niyang inuuwi yung firearm nila? Kasi
yun ang very clear. Sa ilalim ng batas natin, hindi nila dapat inuuwi. At Unless meron siyang lisensya to do that, no? usually, the security guards have none. Kasi those guns are supposed to stay dun sa premises. Unless nga, they're allowed to kung sila ay, yung duty nila requires them Outside to talaga. leave. Oo. Pero usually, kung saan lang yung premises, doon. Ngayon, kung makasuhan naman yung security guard, kunwari daw for the crime, no? And actually, baka magkaroon ng civil liability yung employer dahil sa isang krimen, nagkakaroon ng civil liability. Di ba? Aside from the fact na makukulong yung akusado, meron siya mga liabilidad at damages dun sa pamilya, di ba? For the wrongful death, mga actual expenses, mga exemplary damages, yung manirinig natin mga damages na usually nakakasama sa isang kriminal na kaso. Ngayon, kung hindi makabayad yung akusado, sa ilalim po ng revised penal code natin, yung employer ay liable kung hindi makapagbayad yung nahatulan. And usually, yung nahatulan, kung maliit lang ang sahod niyan, wala naman siyang pambayad ng mga damages for the family, mga kasama dyan yung mga moral damages. And of course, kung hindi makapagbayad sa ilalim po ng batas natin, yung employer ang dapat managot. Kasi nga, meron kasi tayong theory na yung employer, dapat siya yung namimili ng kanyang mga empleyado. To make sure, dapat, yung selection ng empleyado ay malaking responsibilidad po ng mga employer, kaya wag po tayong, di ba, pakibot-kibot dyan sa pamimili ng mga employer, ng empleyado po natin, kasi in the end, tayo po ay liable kung hindi sila kayang managot sa mga civil liability nila in relation to a crime. Yes. At saka talagang nakakapangilabot, no? Na may mga ganitong klase na supposedly inaasahan natin to protect us. Exactly. And yet sila yung At nangunguna. saka, to think, one, na yung responsibilidad nila is to protect us. And second, ang dami nila kahit nasaan ka magpunta. Yes, totoo may yan. security guard. Mawawalan din ng And they tiwala, are- no? Oo, Kung diba? ganyan naman Ayaw ganyan. natin ng isang society na palagi tayong paranoid, palagi tayong natatakot na yung binibigyan That's natin right. ng faith and confidence ang siya pala unang mananakit sa atin or That's sa mga right. pamilya natin. At saka syempre, nakikiramay tayo dun sa pamilya pa rin nung biktima na si Given. At syempre, thank you very much ulit sa'yo, attorney. At You're very I'm sure welcome. marami na naman po tayong napulot na impormasyong legal sa ating pong usapan ngayong umaga. Thank you very much. Samantala ngayon naman, puntahan natin si Lynn at siyang si Susie. Tumatakbo. Thank you, Connie! Thank you. Uy, napakainit man ito mga nagdaang araw dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Blessing to maituturing sa mga kapuso natin sa Central Luzon na unti-unting bumabangon mula sa epekto ng baha doon. Kaya naman tayo tumutulong pa rin at dahil nalalapit na ang undas, ang ating focus ngayon ang paglilinis sa mga puntod sa sementeryo. Eto at kasama natin doon sa Agonoy, Bulacan, Susan Enriquez. Good morning, Ate Hi, Sue! Hi, good morning Lynn, good morning Susie, good morning po mga kapuso. Live po tayo dito sa Hagonoy, Bulacan. Alam naman po natin, ang Hagonoy, Bulacan isa sa grabe sinalanta ng mga nagdaang bagyo, partikular si Pedring at Kiel. At mahigit 2 linggo na lamang po ay gugunitain na ho natin ang Todos Los Santos. Ang paggunita sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Alam niyo po, itong Hagonoy Catholic Cemetery ay dito po sa Barangay San Sebastian sa Hagonoy, Bulacan. Ako, inirereklamo ho ng mga residente dito. Yung, siyempre ho, medyo nagkaroon ho ng mga pagbaha. Talagang tubig baha itong paligid po ng sementeryo. Kaya ho, nagiging problema nila yung paano ba sa pagdating ng Todos Los Santos, paano sila makakapunta sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay para mag-alay ng bulaklak at mga kandila. Kaya naman po ngayong araw na ito, sa ating Servisyon Totoo, kasama ho natin ang mga tauhan ng Philippine Army para ho maglinis dito sa paligid ng sementeryo. Yan, ang mga miyembro po ng 56th Infantry Battalion at 18th Special Forces Company ng Northern Luzon Command. Asya po nating makakasama rito sa ating gagawing paglilinis. Yung nakikita ho ninyo, talagang medyo matataas na ho yung damo dito. Medyo may mga tubig pa ho. Yan ho yung kailangang i-pump natin mamaya para naman ho medyo umayos-ayos ang kondisyon dito at makapunta na, makapagsimula na maglinis yung ating mga kababayan dito sa Barangay San Sebastian sa Hagonoy, Bulacan o yung mga residente ho ng Hagonoy, Bulacan para nga ho sa nalalapit na paggunita ng Todos Los Santos sa ating mga yumaong mahal sa buhay. So mamaya pagbalik ho namin, papakita ho namin sa inyo kung ano ho ang gagawin natin pang Servisyon Totoo. Sana ho yung mga taga rito pumunta rin para tumulong ho dito sa ating gagawin paglilinis sa Hagonoy Catholic Cemetery. Mula po rito sa Barangay San Sebastian, Hagonoy, Bulacan. Unang balita po tayo.
ang mga unang balita sa umagang ito. Dry run sa paggamit ng motorcycle lane sa Commonwealth Avenue at Diosdado Macapagal Boulevard simula na ngayong araw. Mag-iina sa Talisay, Cebu, pinatay ng kanilang padre de pamilya bago nagbaril sa sarili. Burol ng rape slave victim na si Given Grace Sebanico, dinagsa ng kanyang mga kaanak at kaibigan. Denver Cuello, nasungkit ang WBC Mini Flyweight Silver Belt sa Mexico. Prime Minister ng Thailand, binisita ang mga residente